ang bawat isa, mga survivors po natin. Hallelujah. No? Nakaranas ng pagliligtas at pag-iingat po ng Diyos. Pwede mo bang kamustahin muna yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, kumusta ka na ba? No? Kasi po, talagang napakalakas ng unos na na-enkwentro po natin. At sabi nga nila, mas mataas pa yung pagbaha ni Karina kaysa sa bagyong Ondoy at Habagat. No? Kaya marami po talagang mga gamit, no? Ang mga nasira, inanod. Pero salamat, hindi kasamang inanod yung ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? No? Nandito pa rin tayo, nananampalataya sa Diyos at nagpapasalamat, nagpupuri. Alam niyo po, yung pagpunta mo dito sa gawain ng Panginoon, expression mo yan. Yes, expression mo na, Lord, ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayong buhay pa ako. Yeah. Yes. Actually, sa totoo lang, mababa na po ang baha ngayon. Totoo po. Bagamat marami tayong lilinisin, pero dahil sa napakabuti ng Panginoon, tama po ba doon? Huminto po tayo sa paggawa po natin. Nagbigay daan tayo sa gawain ng Diyos para magpasalamat. No? Para magpasalamat. Kaya kanina sabi ko, Lord, turuan mo nga po kaming tumanaw ng utang na loob po sa iyo. Makilala ang kabutihan mo sa bawat araw ng aming buhay. Sa pag-iingat mo, maging sa pagliligtas. Kasi po, marami po sa atin talagang grabe yung kanilang naranasan po sa bagyong Karina. Marami ang mga nilubog, may mga lumikas. Ang mahirap pa dito ay nawalan pa ng kuryente, walang signal. So disconnected tayo maging sa mga mahal natin sa buhay. Hindi natin alam kung ano na nangyari po sa kanila eh. No? At kami po, nung time na pumunta po kami rito, 7:30 ng umaga, para sundin yung mga anak namin, dahil doon po sila natulog sa Malanday, nararamdaman ko na yung ganong klaseng pagbuhos ng ulan na magdamag na hindi tumigil, talagang babahain ang Valenzuela. So, maga pa lang, talagang gumising kami mag-asawa, pumunta kami, dala namin yung sasakyan. Kaya lang, sa ganong oras, umaga pa lang, yung sasakyan namin ay halos lubugin na dyan sa Rincon. Mababa po dyan eh. Bantang San Simon. Ako, napakalalim po dyan. At mababa po talaga yung kalsada. No? Yung sasakyan namin, talagang ramdam na namin na nasa ilalim na yung tubig. Mahampas na, papasok na. Nag-warning na yung engine ko. Tapos nangangatog na yung sasakyan. Kala ko hindi na kami makakarating. Kaya sabi ko, nung nakaalpas kami, nangangatog tuhod ko. Kasi pag tumirik ka sa ganong kalalim, ano pa gagawin mo? No? E di talagang nakita namin mag-asawa kung paano kami sinamahan ng Panginoon ng time na yon. Sabi ko sa kanya, pagdating dito, ay ipark na lang natin sa church. Tapos, sinundo na yung mga bata, ang bilis ng paglaki ng tubig. Pagdating namin sa kanto, wala nang dumadaang mga sasakyan. Kahit ang libreng sakay, ayaw nang dumaan. So, 2 hours ako nandun. Wala akong nakita kahit anong sasakyan talaga. Nandun ako sa pinaka-overpass. No? Lakas ng ulan, tinitingnan ko, sabi ko, bakit parang walang mga rescuers dito? No? Walang dumadaan. Tapos ang tagal, nung dumating yung libreng sakay, alam niyo po, sabi sa amin, hindi na po kami bibiyahe. Sumilong na lang po kayo. Aba, yung anak ko si Dambul, iyak na ng iyak kasi nga inanod na yung tsinelas niya. Ang lakas ng ragasan ng, baha sa kanto. Di ba ganyan naman dito, pag kala mo naman may falls na rumaragasa. Iiyak siya, natanggal yung tsinelas niya, basang-basa kaming mga mag-iina, kasama namin 2 pamangkin namin. At pagdating doon, pagsakay, sinabi sa amin na hindi na ho kami bibiyahe kasi pag tinuloy namin to, kami naman nang titire, kami po magtutulak niyan. So sabi ko, Panginoon, sabi ko, alam po namin, sinasamahan niyo po kami. Gusto po namin makauwi. And then biglang may tumawag, sabi sa maghuling biyahe ka na, sa Pasolo ka na dumaan. Ayun, nakadaan kami ng Pasolo, bagamat malalim. Sabi ko, Lord, salamat po. Napakabuti mo. Salamat, Panginoon, sa pabor mo. Alam mo, habang binabanggit ko yun sa Lord, sabi ng Lord, ngayon lang ba ako naging mabuti? Kanina ba? Hindi.
Sabi, ngayon mo lang ba nalaman na sinasamahan kita? Talagang sabi ko, nagpupuri ako habang nakatingin ako sa labas. Titingnan ko yung bahan, napakalalim. At nung nakauwi kami, sabi ko, Lord, salamat. Salamat, napakabuti mo. At nakita ko nga kung paano nga yung ibang mga lugar ay talagang sobrang naapektuhan ng baha. Pero praise the Lord, bagamat may mga nawalang gamit, pero napakabuti pa rin ng Panginoon na preserve yung buhay po natin. Amen po ba doon, no? Napakabuti ng Panginoon. Kaya kanina umiyak ako, sabi ko, Lord, gamit lang po yun. Ang pinaka-importante, Lord, buhay po kami, pamilya po namin, nakaligtas po. Panginoon, napakabuti mo. Kaya overwhelmed ako kanina sa worship. No, sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Amen po ba doon? No, sino po dito naniniwala ka napakabuti ng Diyos at karapat dapat siyang purihin, paglaanan ng oras sa umagang ito para sambahin. Deserve ni Lord tong pagsamba natin. Amen. Amen po ba doon? No? Hallelujah. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, kahit dumating ang unos, hindi yan mawawala. Tama po ba doon? In Psalms chapter 34 verse 1, gusto ko sanang ituloy yung topic na He is, pero sabi ni Lord, encourage mo muna ang simbahan. Sabi ko, anong word ang gusto mong sabihin sa kanila? Dinala ako dito sa Psalms chapter 34 because our topic for today is entitled, Bless the Lord at all times. We will bless the Lord at all times. Regardless, despite of, even if, amin po ba doon? No, we will bless the Lord at all times. The Bible says in Psalms chapter 34 verse 1, sabi po ni King David po dito, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually, continually be in my mouth. Hallelujah. Sayang, bless the Lord at all times. Not sometimes, but all times. Not just in good times, but in all times. Every situation of life must be a call of praise and worship the Lord. Amen? Every situation of life must be a call to praise and worship God. Ano mang ang sitwasyon, ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay hindi nakabase sa sitwasyon. Amen po ba doon? No? At all times, sa Hebrew word po niya nakalagay, at every time. I will praise the Lord every time. Meaning po, nung tinignan ko yung meaning ng every time, nakalagay, on all occasions. On all occasions, without exemption. Consistently and continually. Ganyan ang pagpupuri sa Diyos. Amen. On all occasions, without exemption, consistently and continually. Tuloy-tuloy ang pagpupuri sa Diyos. Amen po ba doon? Kaya nga sa Salmo, sa Tagalog, tinignan ko, sabi ko, tingnan ko nga yung Tagalog kung ano pagkakasalin. Nakalagay dito, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Sabi dito, ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Sa lahat ng oras at bawat sitwasyon, may problema man o wala, pupurihin ko ang Panginoon. Amen po ba doon? No? Ang aking bibig, sabi niya, ay hindi titigil sa pagpupuri sa Diyos. No matter what happens, I will praise and bless the Lord. Ano man ang mangyari, ano man ang pagdaanan, ano man pagsubok at problema, hindi titigil ang ating bibig na pupurihan at pasalamatan at sambahin ang Diyos. Hallelujah. We will bless the Lord at all times. Not just in good times, but in all times. Amen? No, tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, ano man ang mangyari, yan, patuloy tayong magpupuri sa Panginoon.
Praise God. In Psalms chapter 145 verse 1 to 2, parang ganito rin yung pagkakasabi rin ni David. Sabi niya, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Every day. Not just on a Sunday, but every day. Ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos ay hindi lang nangyayari sa araw ng linggo, 2 oras, kundi ito po ay lifestyle ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Na ang kanyang pagpupuri ay araw-araw. Sabihin natin araw-araw. Hindi lang kapag may mga special events. No? Hindi lang kapag nasa praise and worship ka kanina. Kundi kahit nasa bahay ka, saan ka man naroon, nagpupuri ka sa Panginoon. Amen? 2 bagay lang po ang nais sabihin po sa atin ng Panginoon pagdating sa pagpupuri sa Kanya. No? We will bless the Lord at all times. Ano po yung number 1? Look at this. Praising God is not situational. It's not situational. Ang pagpupuri sa Panginoon, ibig sabihin po ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Come on. Amen po ba doon? Hindi yan nakabase sa pinagdadaanan mo. Yes. Hindi dyan nakadepende yan. I'm sure, alam natin to, na may mga moments sa buhay po natin, may mga season sa buhay natin na napakadali at napakagaang magpuri sa Diyos. Yeah. Tama mo ba doon? I mean, kapag may malaking pagpapala na dumating sa'yo, napakadali ang magpuri sa Panginoon. Tama po ba doon? No? Parang gusto mo na kagad mag-Sunday agad eh. Diba? Kapag naka-receive ka ng malaking blessing galing kay Lord, yung bang gusto mo nang tumira sa church, o kaya gusto mo na kagad, excited ka na nang matin sa life group ninyo, at mag-praise report ka na, mag-testify ka kung gaano kabuti, kung gaano katapat ang Diyos. Merong season sa atin, panahon ng ating buhay, ng paglalakbay natin sa Diyos na nakakaranas tayo ng ganyan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Pero tandaan po natin, hindi sa lahat ng oras ganon ang panahon. Tama po ba doon? No? Kasi po bakit? Dahil isa sa nakakalungkot na pangyayari at makita ay yung makita natin yung ating sarili na nagagawa lang magpurit, magpasalamat sa panahon ng pagpapala. Of course, napakadali yan. Magaang yang gawin. Amen po ba doon? No? Kapag ka nai-enjoy mo yung mga pagpapala galing sa Panginoon, namamayagpag yung karir mo, ang ganda ng salary mo, tuloy-tuloy yung mga breakthroughs mo sa buhay. Ang sarap magpuri sa Lord. Ang sarap mag-testify that God is so good, God is so faithful. Ang sarap sabihin yan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? No, napakadali na magpuri sa Panginoon kapag ang mga pangyayari sa buhay natin ay tila baga napakaganda at pumapanig sa atin na sitwasyon. Totoo po yan. No? Maayos ang ating buhay, napaka-grateful natin sa ating pamilya, no? Napaka-grateful natin pagdating sa ating mga trabaho, napakadali pong magpuri po sa Panginoon. Are we getting this? No? Pero tandaan niyo po, hindi sa lahat ng panahon ang buhay natin ay nasa panahon ng kasaganahan. Hallelujah. Hindi sa lahat ng oras ang mga pangyayari ay papanig ayon sa iyong kagustuhan. Hindi sa lahat ng oras na may hiningi ka sa Panginoon ay maibibigay niya. Andiyan ba tayo? No? Meron din pagkakataon po na alam natin to, di ba po, kapag meron po tayong pinagdadaanan, no, yung bang hindi natin maunawaan kung bakit inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin yung bagay na hindi natin maintindihan. Lord, bakit po nangyayari to sa akin? Di ba? Andiyan ba tayo? No? At sa ganitong mga pangyayari, dito nagiging mahirap sa atin
na magpuri sa Panginoon. Yeah. Dito, nagiging mahirap. Bakit ganon? Kami po yung nagmamahal sa iyo, kami naglilingkod sa iyo. Itong kapitbahay namin ang sama-sama, sila pa yung maayos ang kalagayan ng bagyo. Okay na okay lahat ang gamit nila. Pero Panginoon, sa amin nalimas na wash out. Bakit mo pinahintulutan? Are we getting this? Dito nagiging mahirap sa atin na magpuri sa Panginoon. Amen po ba doon? No? Pero ngayon po kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na kahit ano man ang sitwasyon, kahit ano pa man yung pinagdadaanan mo, sasamba at magpapatuloy pa rin tayo sa Kanya. Amen? No? Ano man ang sitwasyon, sasamba at magpapatuloy pa rin tayo. Pwede ba natin palakpakan si Lord? No? Kahit anong nangyari. No? Hallelujah. Pipiliin pa rin natin na magpasalamat sa Diyos. Pipiliin pa rin natin na magtiwala sa Diyos. Yung alam mong nawalan ka, pero nandito ka ngayon at ready ka pa rin ibigay yung papuri sa Panginoon. Come on, nandiyan ba tayo? Amen mo na, naapektuhan ka ng bagyo, pero nandito ka ngayon, nagpakita ka at gusto mong magpasalamat sa Panginoon. Napakalalim ng pagtuturo ng Diyos yan sa atin. Hallelujah! Tama ba doon? No, yan yung kung saan ang Diyos may ginagawa sa ating puso. Diyan natin nararanasan yung paglago natin sa relasyon sa Kanya. Na ang pagmamahal natin sa Panginoon, hindi lang sa panahon na pinagpapaala tayo. Yung pagsambat, pagpapuri at pagpapasalamat natin sa Kanya, hindi lang ito nangyayari kapag tayo po ay nakakaranas ng mga himala, ng pagsagot ng panalangin. Kundi ngayong umagang ito, may malalim na tinuturo ang Panginoon sa atin. Na kahit ano man pinagdadaanan mo, anak, gusto kitang makita na magpatuloy at magpurit sumamba pa rin sa akin. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? Alam niyo po, mayroong kwento po sa Bible in Acts chapter 16. To give you the context, no, ang nangyari po ay ganito. No, may isang babae, batang babae po, sa Acts chapter 16 po, no, na may kakayanang maghula. Tawag sa kanya, fortune teller, no? Dahil meron siyang evil spirit, nagagawa niya manghula. Okay? So, to make the long story short po, ito po si Paul at si Silas po, no, ang ginawa nila, kinas out nila yung evil spirit dun po sa batang babae. In Acts chapter 16, makikita niyo po yan, mababasa niyo po yung context yan. So, nawala yung evil spirit. At dahil nawala yung evil spirit, hindi niya na magawa yung panghuhula. Hindi na siya effective, no? Yung pag-fortune telling niya. Now, yung mga owners po ng batang ito, siyempre nagalit po sila kasi ginagawa nilang business po ito eh. Okay? Itong babae. So, ang ginawa nila, inakusahan nila si Paul at Silas. Na pinaratangan po nila. Tapos po, sa pagdating po sa verse 22, ito po nangyari. No? Sinabi nila na si Paul at Silas, no, wrongly and falsely accused, sabi doon sa Bible. At in verse 22 nakalagay, basahin po natin. Okay? A crowd or mob quickly formed against Paul and Silas. Mating mga tao. No? Laban na kay Pablo at saka kay Silas. And the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods. Grabe. No? Inakusahan sila ng mali, ng kasinungalingan. So, ang ginawa sa kanila ng mga officers, sabi dyan, no? Pinaghampas daw sila. Pinarusahan sila, pinagbabambo sila. Wala silang ginagawang masama. Si Pablo at Silas, mga lingkod sila ng Diyos, mga taong nagmamahal sa Diyos, no? Ang ginawa lang naman nila, kinas out nila yung evil spirit doon sa batang babae, and then inaccuse sila, no? Ng mali, at sabi diyan, pinarusahan, pinaghampas. Okay? Sabi na, beaten with wooden rods, sabi niyan. And verse 23, they were severely beaten. Grabe yung pagpapahirap. Kung ikaw to, parang sasabihin mo, bakit nangyayari to, Panginoon? Alam mo naman wala kaming ginagawang mali. Ginagawa namin ang kalooban mo. Pero bakit sa kabila ng ginagawa namin ito sa iyo, bakit ito yung nagiging balik? Ito yung resulta? Sabi niya, they were severely beaten. Severely. Matinding pagpapahirap.
And then they were thrown into prison. Tinapon sila sa kulungan. At pinabantayan, sabi yan, the jailer was ordered to make sure that they didn't escape. Pinabantayan sila para masigurado, hindi sila makatakas. No? And then sabi dyan, in verse 24, so the jailer put them into the inner dungeon. Pag sinabing dungeon, kalalim-laliman, kadilim-diliman, kabahu-bahuan. Yan yung dungeon po, yung pinakamalalim po yan. Okay? So sabi dyan, right, dungeon, and clamp their feet in the stocks. Tinalikalaan ng kanilang mga paa in agonizing position. Pag pinag-aralan mo. Hindi lang sila basta tinalikala, talagang agonizing, pinahirapan. Sobrang hirap ng kanilang kalagayan. Pero sa next verse, pinakita dito kung paano sila tumugon. Are we getting this? No? In verse 25, sabi po dito, but about midnight, hallelujah, when Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. Ano ibig sabihin? In the middle of a very distressful situation, makikita po natin dito na pinili pa rin ni Paul at ni Silas na lumapit, magpasalamat, sumamba, at magpuri sa Diyos. Sa halip na mag-complain, sa halip na magmukmok, di mo na ako mag-church. Bakit? May pinagdadaanan ako. Ganyan tayo. Ganyan. May magaminan na tayo. Ganyan tayo. Pag may pinagdadaanan, laging nadadamay si God. Tama ba? Saka na ako mag-live group, saka na ako mag-church. Bakit? May problema kasi ako ngayon eh. Kapag okay na ako, saka ako mag-church. Ano ba tayo? No? Hindi muna ako. Bakit? Na-wash out kami ng bagyo. Para saan mag-church ka Sunday? Ang dami kong gagawin. Ang putik ng bahay namin. Basa lahat ng aming mga damit. Saka na akong mag-church next week na lang. Hindi mo nakita kung paano ka niligtas ng Diyos. Come on, nandiyan pa tayo. Pinababa ng Diyos ang baha para makapag-worship ka ngayon. Para maibigay mo yung pasasalamat mo sa Diyos na ikaw na nakaranas ng pag-iingat at pagliligtas ng Diyos. Wala, nakikita mo, pinababa niya yung baha para magbigay daan, para purihin siya. And yet, naglilinis ka ng putik ng bahay mo. At sasabihin mo, may pinagdadaanan kasi kami ngayon, Pastor. Kung alam mo lang kung ano nangyari sa amin nung baha. Well, look at this story. Sabi nila, ano nangyari? Wala eh. Nakatanikala tayo rito. Ano gagawin natin? Hindi naman natin sisihin si God. Alam mo, habang natitinginan sila, naisip ko lang kasi pag nabasa ako ng Bible, naglalagay ako ng story sa isip ko. Natinginan sila. Napakadilim. Habang nakahiga sila, biglang kumanta si Pablo. Sa lahat ng panahon. Can you imagine? Diyos ka sa amin. Nakatinagdala sa madilim. Tanging sandi ka, nariyan para sa aking Panginoon. Kasi titinginan sila, iniisip ko sila. Sabi ko, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Biglang kakanta si Silas, di nagbabago, Diyos ka. Grabe ito. Itong mga taong ito, come on, ang kanilang pag-worship, ang kanilang pagpupuri sa Panginoon, hindi nakabase sa kanilang sitwasyon.
praising God, ano sabi natin kanina, is not situational. Na ang tunay talagang nagmamahal sa Diyos, kahit may pinagdadaanan yan, kahit binawhayan, kahit na-wash out yan, handa pa rin niya magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kakanta pa rin niya, magpapakita pa rin sa church, at sasabihin, sa lahat ng panahon, sumisigaw ka pa rin sa Panginoon ng papuri mo. Amen. Andiyan ba tayo? Are we getting this? Oh? Grabe to. Mas pinili nila na mag-worship at mag-praise kay Lord kaysa mag-complain, kaysa magmukmok. Grabe itong pagtuturo ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Ano po nangyari? Sabi dyan, in verse 26, suddenly, wow, there was a great earthquake. Yung pagpupuri mo sa panahon na may pinagdadaanan ka, kuwang-kuwa mo yung atensyon ng langit at ng Diyos. Hallelujah. Grabe, yan ang pinakamalalim mong pagsamba. Yan yung pinakamalalim mong paglapit sa Diyos. Amen po ba doon? So yun, suddenly there was a great earthquake, so powerful that the very foundation of the prison were shaken, and at once, all the doors were open and everyone's chains were unfastened. Alam mo ibig sabihin nito? Pag nagawa mong magpurit sumamba sa Diyos, sa gitna ng matinding pinagdadaanan mo, hindi po pwedeng hindi gumalaw ang langit. Hindi po pwedeng hindi sumagot ang Diyos. Kaya ikaw na pinili mo, na pumunta rito, na kahit alam mo sa sarili mo, malungkot ka, sabihin mo sa sarili mo ngayon, humanda ka na. Merong sunod-sunod na pagpapalang darating sa'yo. Yes. Yes. Kaya ng Panginoon po natin. Amen po ba doon? There was a miracle. There was miracle. At sabi patuloy natin, when the jailer shaken out of the sleep, saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself. Kasi akala nila, nayanig, lumindol na matindin. Talagang yung mga foundation, talagang sobrang pagyanig niya, yung mga tanikala, nakalaya sila, yung mga pintuan doon sa dungeon, talagang, yes, nabuksan. Kaya sabi ng jail guard, wala na sila. Papatayin niya dapat yung sarili niya kasi siya yung mananagot eh. Sabi niya, no, and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. But Paul shouted, saying, do not hurt yourself. We are all here. Huwag mo saktan ang sarili mo. Huwag mong gagawin yan. Nandito kami. No? Then the jailer called the torches and rushed him, kasi madilim doon eh. And trembling with fear, and fell down before Paul and Silas. And after he brought them out of the inner prison, sabi niya, he said, Sir, what must I do to be saved? They answered, believe in the Lord Jesus as your personal Savior and entrust yourself to Him, and you will be saved, you and your household. If they also believe, ibig sabihin, kapatid, sabi ko pinabasa ko doon, yung pinagdadaanan mo ngayon, may magandang kalalabasan yan. Yes. Dahil sa nangyari, may mga taong naligtas at tumawag sa Panginoon. Tayo matatandaan, dito sa pinagdadaanan ko, may magandang kalalabasan to. Tandaan mo yan. Diyan sa problema mo na yan, may magandang kalalabasan yan. Amen po doon? Isa sa ebidensya, kapatid, na lumalago ka sa relasyon mo sa Panginoon, kapag ka nagagawa mo sumamba at magpuri sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo. Life is hard. No? Difficulties will arise. Pero tandaan mo, ang pagpupuri sa Panginoon, yan ay ginagawa nating pagpili.
pagpili. Pinipili natin na purihin ang Panginoon, may problema man o wala. Magpapasalamat tayo sa Kanya. Amen po ba doon? You cannot control the trials and tests that the Lord allows into your life. You cannot. But you can control your reaction to them. Hindi mo man kontrolado, kapatid, yung mga pangyayaring pwedeng dumating sa'yo. Hindi mo kontrolado kung gaano kalalim yung baha na papasok sa bahay mo. Pero yung pagtugon mo sa mga pinagdadaanan mo, kontrolado mo yan. Ikaw pipili dyan eh. Diba? Hindi yan kayang nakawin, hindi kayang galawin ng sino man yan kasi decision mo yan. Decision mo yan. Hindi ibig sabihin na walang ka, dapat ang tugon mo parang nawalan. Amin mo ba doon? No? Andiyan mo ba tayo? Pangalawa, ano po yung una? Praising God is not situational. And the second one, praising God is not conditional. It is not conditional. No? Yung bang magpapatuloy ako kapag ka ginawa mo sa akin to, Panginoon. Aatin ako sa church, Panginoon, kapag ka binigay mo sa akin to. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, kapag ka nangyari to. Conditional yon. Conditional po yon. And tanong ko po sa inyo, paano kung ang mga bagay-bagay na hiningi mo sa Diyos ay hindi mangyari? Yan ang tanong. Paano yung panalangin mo na matagal mo nang inilalapit sa Diyos ay hindi nangyari? Yung himala na hinahantay mo, hindi nangyari. Ang mga sitwasyon at pangyayari, hindi pumanig sa iyo, anong gagawin mo? No? Paano kung nasa season ka na hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos? At para bang pakiramdam mo, napakalayo niya sa iyo? Yun yung tanong eh. Di ba? No? Paano kung ang miracle na hinahantay mo ay hindi na dumating? Will you continue to praise the Lord? Yun ang tanong. Will you continue to love Him? Will you continue to serve Him? Will you continue, what? To praise Him? Will you remain loyal and faithful to Him? Kaya lang naman tayo, diba? Kadalasan talaga ang mga tao, kaya lang lumalapit sa Diyos kasi meron silang napapala. Ganun ang mindset ng tao. Lalapit ako sa Panginoon kasi pag lumapit ako sa Panginoon, may mapapala ako rito. Pero yun nga ang tanong, paano? Yung inaasahan mo sa Diyos, hindi niya ibigay, hindi mangyari. Magtutuloy ka pa ba? Magpupuri ka pa ba kahit walang pagpapala? Kahit walang himala na dumating at mangyari? Come on, nandiyan pa tayo? Ang paglilingkod mo ba, mangyayari lang kapag meron kang napapala? Paano sa pagpunta mo ng church, ramdam na ramdam mo, hindi talagang nadadry ka. Malungkot ka. Ang tanong, meron ka pa rin bang pagpili na gagawin para purihin ang Panginoon? Praising God is not conditional. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos kasi may kapalit. Come on. Nandiyan ba tayo? Hindi tayo nagmamahal sa Panginoon kasi may kapalit. Hindi tayo nagpupuri sa Panginoon kasi may kapalit. Ang lahat na ginagawa natin sa Diyos ay ekspresyon ng ating pagmamahal sa Kanya. Nandiyan ba tayo? Kaya sagutin man ng Diyos ang panalangin natin o hindi, magpupuri pa rin tayo. May himala man o wala, magpupuri pa rin tayo. May blessing man o wala, magpupuri pa rin tayo. Dumating man ang kasalatan ng kawalan, magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Kasi ang object ng ating pag-praise at pag-worship kay Lord, wala sa blessing. Nakasentro ang ating pag-worship sa Kanya na unang nagmahal sa atin.
Are we getting this? No? Kapag napunta tayo sa ganitong katayuan, kapatid, no? Katanungan, no? Grabe ang ginagawa ng Diyos sa puso natin ngayon. Andiyan ba tayo? In Daniel chapter 3, we find na beautiful story, no? Itong matatapang na mga lalaki na to, mga kabataan na to, na ang pangalan niya ay Shadrach, Meshach at Abednego. Maybe some of you know this story, no? Ito yung nangyari po, sa context po, bigyan ko po kayo ng background. Nagpagawa po si Hari Nebuchadnezzar ng isang malaking rebultong ginto, no, ng kanyang imahe. Yan po ang pinaka mababasa po ninyo dyan. Andiyan ba tayo? No? And to make the long story short, pag tinignan mo yan, nag-utos siya sa mga tao, no, na kapag narinig nyo yung instrumento na tumunog na, lahat ay magpapatira pa at sasamba sa kanya. Okay, sa rebultong pinagawa niya. Ganun na ang utos. Lahat, no? Kapag narinig nyo, tumugtog na yung mga instruments, lahat na makakarinig ay magpapatira pa at sasamba doon sa sa pinagawang rebultong ginto ni Nebuchadnezzar ng kanyang imahe. Okay? Ganun ang mangyayari po. No? Tapos talagang kailangan mag-bow down ka. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, sumuway ka, parurusahan ka at itatapong ka sa pugon. Grabe yun, no? Naglilihab na pugon. So, ang nangyari, lahat ay sumunod except sa tatlong ito. Kay Shadrach, Meshach at Abednego. So, binalita sa Haring Nebuchadnezzar ng mga officers po na merong tatlong kabataan na nagmamatigas ang hindi sumunod sa pinag-uutos ng hari. Ayaw nilang mag-worship sa iyo. Sabi nila, sa mahal na hari, ayaw nila. Matitigas ang ulo nila. So dahil nalaman yun ni Nebuchadnezzar, na-insulto siya, nabastos siya. So ito na yung kaganapan. Tingnan natin. In Daniel chapter 3, verses 13 to 14, nakalagay, Then Nebuchadnezzar flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego, ibig sabihin, nung nalaman daw yun ng mahal na hari, talagang nanginig siya sa galit. Galit na galit siya sa tatlong ito. Sabi yun, flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. Iharap sa kanya. When they were brought him in, Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? Totoo ba? Tinanong niya muna, kinonfirm niya muna. Totoo ba na hindi kayo sumamba sa estatwang ginto na pinagawa ko? Ito na nangyari. Sabi diyan, I will give you one more chance to bow down and worship that statue I have made when you hear the sound of the musical instrument. Binigyan pa sila ng pagkakataon. Isa pa, bigyan ko kayo pagkakataon. Bago kayo parusahan, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Kapag narinig niyo uli, sumamba kayo. Pero sabi niya, but if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Sabi niya, and then what God will be able to rescue you from my power. Tingnan ko lang kung iligtas kayo ng Diyos ninyo sa kapangyarihan ko, sa aking kamay. And then sabi dito, Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Sabi niya na, if we were thrown into the blazing furnace, sabi niya, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Wow! Antinding faith nyon. Sabi nila, mahal na hari, pasensya na kayo, hindi namin magagawa yan. No? Hindi namin magagawa. Sabi niya, bakit? Dahil naniniwala kami na ililigtas kami ng Diyos na aming sinasamba sa iyong mga kamay. I-deliver niya kami. I-rescue niya kami. Antindi nun. Tama po ba? Maraming beses naka-experience tayo niyan. Tama? Diniliver tayo ng Diyos. Ni-rescue tayo ng Lord. Hallelujah. Grabing faith yan. Sabi nila, pasensya na, hindi kami pwedeng sumamba sa Diyos na pinagawa mo. Isa lang ang Diyos na nasamba namin. Diyos na buhay. Dahil naniniwala kami, yung Diyos namin, kaya kaming iligtas. Hallelujah. Ito matindi.
yung sumunod na line. Kung matindi na yung kanilang tapang na yan, ito matindi. Ito yung points natin. Sabi niyan, but, in verse 18, but even if he doesn't, ayan na. Ayan na yun. Niligtas mo kami sa undoy, sa habagat, sa mga sakuna, sa sunog. Ito na. Ito na mensahe ng Lord sa atin. But even if it doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, mananatili kaming tapat sa Kanya. Hindi naman, no? At isa lang, no? Isa lang gusto lang sabihin nito, buhay ang Diyos na sinasamba namin. Yung bang kahit hindi na isalba, no, ang mga gamit at kabuhayan sa bagyo, sasamba at magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Yan ba tayo? Kahit hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ko, magpapasalamat pa rin ako sa Kanya. Yan ang tanong eh. Paano nakita mo lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pinaghirapan mo, inaanod ng baha? At nakita mo, hindi mo naranasan yung sinasabing pagliligtas ng Diyos. Tanungin kita, kaya bang ingatan ng Panginoon ng mga properties mo? Kaya niya? Kaya niya. Pero bakit niya hinayaan na masira at anurin? Kasi hindi na ito patungkol sa mga gamit. Patungkol na ito sa inyong dalawa. At tinatanong ka ng Panginoon, paano kung nakikita mo lahat ng pinagpagura mo nasa basurahan na? Sasabihin mo sa Lord, Lord, kahit hindi mo dineliver ang mga gamit ko, magpupuri at sasamba pa rin ako sa'yo. Because praising the Lord is not conditional. Lord, ikaw naman nagbigay nun eh. At kung nagawa mo kong bigyan, Lord, hindi ako matatakot na mawalan. At kahit may mawala, Lord, kaya mo pa rin yun ibalik at higitan. Hallelujah. Diyan ba tayo? Ang pinaka-importante sa akin, Lord, yung ginagawa mo sa buhay ko, yung inaayos mo sa puso ko, Lord, na kahit nawala ang mga bagay-bagay, Panginoon, na kahit hindi ko nakita yung kamay mo na iningatan ng mga gamit ko, Lord, pipiliin ko pa rin na magpuri. At excited pa rin ako na mag-church para i-worship ka. Wow! Andiyan ba tayo? No? And balik natin. Sabi niya, no? Nebuchadnezzar, sabi niyan, was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit? Galit na galit ang demonyo. Kasi bakit? May pinagdaanan ka na, hindi ka pa natitinag. Di ba? Binibigyan ka na ng kaaway, ng dahilan para magtampo sa Panginoon, pero pinipili mo pa rin na mahalin ng Panginoon. Binibigyan ka na ng mga pangyayari na na sabihin sa iyo na hindi tapat ang Diyos, kasi kung tapat ang Diyos, kung sinasamahan ka ng Diyos, hindi dapat nangyari. Pero mas pinipili mo pa rin na magpuri sa Panginoon. Galit na galit ang kaaway ngayon sa iyo. Biruin mo, ikaw na nawalan, nakikita ng kaaway, naliligo ka. Saan pupunta to? Mag-church yan. Hallelujah. Hindi yan yung klase ng tao na magmumukmuk, nagtatanggal ng putik, Panginoon. Hindi. Yan yung, Lord, gamit lang yon. Ang pinaka-importante, dakilan Diyos, iningatan mong buhay namin. Habang naggagaya ka, excited ka, hallelujah. Habang umakal sa lahat, umiiyak kasi damang-dama mo, Panginoon, niligtas mo ang buhay ko. Niligtas mo ang buhay ng pamilya ko, Panginoon. Napakaraming dahilan para papurihan, sambahin kita. Hallelujah. Amen. Kaya yung worship mo kanina,
I mean, nakulta yung buong impyerno dyan. Nagulo ang impyerno sa'yo. Bakit? Biruin mo, nandiyan ka pa rin. Kumakanta ka pa rin sa Panginoon. Na dapat yung labi mo, sinusumpa mo na dapat ang Diyos. Tama ba? Pero kanina, di nagbabago, Diyos ka sa akin. Grabe yun. At daman-daman mo yung presensya ng Panginoon. Yung pagyakap sa iyo ng Diyos na nagsasabi na huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako tapos sa iyo. Amen? Ito po ako magtatapos sa inyo. Sabi diyan, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. Sabi, grabe talaga. Yung mukha ng hari, hindi na maipinta. He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Aba, ang ginawa sa kanila, no? Sa sobrang galit, nangingit-ngit sa galit si Hari Nebuchadnezzar, pinag-utos niya yung pugon, gawin daw 7 iba yung ulit. Ha? Yung apoy, mas matindihin. Hindi lang isang beses, ng 7 beses. Ibig sabihin dun, papalapit ka pa lang sa pugon, mamamatay ka na. Ganon katindi. Sabi niya, no? Then he ordered some of the strongest men. Di ba sabi niya? Then he ordered some of the strongest men. Mga kalaban, mga kaaway. Sabi niya, he ordered some of the strongest men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Sabi niya. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants, turbans, robes, and other garments. And because the king, in his anger, had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers. Yung mga nagdala sa kanilang mga sundalo, yung mga arms ng hari, ayun na, nasusunog na. Sabi diyan, no? As they threw the 3 men in, sabi niya, so Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. Tingnan niyo po But suddenly, ang binabasa ko ito, umiyak ako kay Lord Nebuchadnezzar jumped up in the amazement and exclaimed to his advisors, did not we tie up 3 men and throw them into the furnace? Di ba 3 lang naman yung tinapon nyo sa pugot? Si Shadrach, Meshach, Abednego, sabi ng mga katulong niya, yung mga ano niya doon, alalay niya doon, yes, Malari, Your Majesty, we certainly did. They replied, look, Nebuchadnezzar shouted, I see 4 men, unbound, walking around in the fire, unharmed. And the 4th looks like a God. Hallelujah. May mga panahon, kapatid, no, na nananalangin tayo sa Diyos. Naalisin niya tayo sa isang mabigat na pangyayari at sitwasyon. Tama ba? Pero hindi niya ginagawa. Pero kahit hindi ka niya alisin sa pinagdadaanan mo, gusto naman tiyakin ng Diyos sa'yo sa araw na to, nasasamahan ka niya dyan. Hallelujah. Grabe si Lord. Nak, hindi sa lahat ng oras aalisin kita sa pinagdadaanan mo. Pero sa lahat ng oras gusto kong tandaan mo, sinasamahan kita. Sinasamahan kita. No? Grabe to. No? Dinala ka ng Lord sa pinagdadaanan mo, hindi para pabayaan, kundi para samahan. Kundi para samahan. Tuloy natin, sabi niyan, then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Ayun, kinalala niya na. Yung Diyos nila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi doon, come out! Come here! So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Grabe. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Woo! Not a hair on their heads
was signs. Sabi niya, and their clothing was not scourged. They did not smell of smoke. Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nito, Panginoon? Pinatapon sila sa naglalagablab na pugon. Pero kahit nandun sila, paglabas nila, sabi doon, wala man lang bakas na kahit ang kanilang hibla ng buhok at na nasunog at nangamoy. Walang bakas. Ano ibig sabihin nito? Yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan nagkataon lang dahil sa pangyayari. Lahat ng nangyayari sa buhay natin orchestrated by God. Bakit? Kasi diyan sa pinagdadaanan mo, may magandang patotoo ang Diyos sa iyo at sa iba. Anong ibig sabihin? After nyan, na nawalan ka, na wash out ka, sa susunod, makukwento mo yan sa iba. Maaaring susunod na buwan, sasabihin mo, alam mo, sis, grabe yung pinagdaanan ko last month nung unos. Lahat ng kabuhayan ko nawala. Alam mo sasabihin niya? Talaga may pinagdaanan ka? Bakit parang hindi halata? Hindi halata. Hindi nila nahalata na merong kang pinagdaanang mabigat. Kasi bakit? Walang makitang bakas at amoy pagsubok sa'yo. Inabasa ko, sabi ko, grabe to, no? Wala man lang marka o bakas na tinapon sila sa pugon. At sabi niyan, nung paglabas nila, nagulat yung mga tao kasi parang hindi sila tinapon sa pugon. Parang hindi sila dumaan at nanatili sa matinding pagsubok. Bakit? Kasi lumabas sila, walang makitang marka. Are we getting this? Ano ba tayo? No? Dumaan ka sa pagsubok, pero hindi halata. Tingnan mo yung katabi mo, mas lalo pang ang gumanda. Amin po ba doon? No? At kung sakaling sabihin nila sa iyo, talaga, may mabigat kang pinagdaanan noong nakaraan. Ano sikreto mo? Bakit? Parang ang ganda-ganda mo pa rin ngayon. Si Lord. Sinamahan ako ng Diyos. Sinamahan ako ng Panginoon na nangako sa akin, dumaan ka man sa apoy, anak. Pangako ko sa iyo na hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, pangako ko sa iyo, hindi ka lulubog at malulunod sapagkat ako ang Diyos na tumawag sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Grabe! Hallelujah! At tingnan niyo po itong nangyari. And Nebuchadnezzar said, praise the God. Si Nebuchadnezzar na-convert. Sabi niya dyan, Then Nebuchadnezzar said, praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servant who trusted him. They defied the king's command and were willing to die rather than to serve or worship any except their own. Grabe itong message na ito. Sabi niya, therefore, I make this decree. If any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach and Abednego, they will be torn in the limb from the limb,
and their houses will be turned into the heaps of the rubble. There is no other God who can rescue like this. Oh! Walang ibang makakagawa niyan. Kasi bakit? Dapat bagsak na bagsak ka na eh. Pero nandiyan ka pa rin. Bakas na bakas pa rin sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi dito, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to the higher positions in the province of Babylon. Tandaan mo, hindi po pwede na hindi tapatan ng Diyos yung katapatan mo sa Kanya. Kaya kahit may pinagdadaanan ka ngayon, sabi ng Panginoon, magtuloy ka lang anak. Huwag mong ihinto sa labi mo. Huwag titigil ang labi mo na purihin at pasalamatan ako. Bakit ka hihinto? Sapagkat, bakit tayo hihinto? Na alam naman natin na meron Diyos na hindi humihinto na gumawa ng magandang bagay sa buhay po natin. Amen po ba doon? Hindi tayo lumalapit sa Kanya kasi meron tayo napapala. Hindi tayo nagpapasalamat kasi may maganda nangyayari sa atin. Tinuruan tayo ng Panginoon. May problema naman o wala, sa kasaganahan man, kasalatan, Lord, magpupurit, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Yeah. We getting this? No? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? No? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yung palakpak mo, hindi ka pumapalakpak dahil perpekto ang sitwasyon mo. Tama? Pumapalakpak ka kasi gusto mong papurihan ng Panginoon sa kabila ng lahat. Ano man ang sitwasyon. Maybe some of you pumunta ka rito. Grabe pinagdadaanan mo. Gusto kang kausapin ng Diyos. May gusto siyang sabihin sa iyo ngayon. Ikaw na naapektuhan ng malakas na unos, may gusto sabihin sa iyo ng Panginoon. After niyan, maganda ka na. Maganda ka na. Kasi hindi sayang ang pagpunta at papuri mo sa Kanya. Dahil after ng storm, palaging merong ginagawang magandang patotoo ang Diyos sa buhay natin. Di ba pinili mo pumunta rito sa kabila ng lahat? Pero bakit ka dito? Kasi Panginoon, mabuti ka. Nandito ako, Lord. Di dahil sa na-promote ako, nandito, Lord, ubos kami. Walang natira. Pero nandito ako, Panginoon, kasi ang pagpupuri ko sa iyo, Lord, hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang pagpupuri sa iyo, Lord God, hindi dahil sa may kondisyon. Kasi Panginoon, gusto ko lang sabihin sa iyo, gusto lang kitang awitan na sa lahat ng panahon, mananatili kang Diyos at mabuti sa akin. Pwede ba tayo lahat ay tumayo at mag-worship tayo sa Lord? Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Habang inaawit natin to, hayaan mo na yung papuri mula sa labi mo hindi titigil na magpasalamat. Itong gagawin mong papuri sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, yayanigin ito ang kampo ng impyerno. Mag-aalay ka ng papuri sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. As we worship this song, yung nasa heart mo, sabihin mo sa Panginoon, open mo lahat sa Kanya and praising Him in the midst of this stressful situation. Hallelujah, Jesus. Let's sing the chorus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras. Sige po, kanta
Antayin natin mula sa ating puso. Ihandog natin ito sa Panginoon. Ikaw na nagpunta rito sa lugar na ito para purihin siya. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo sayangin yung papuri mo sa Panginoon. With all your heart. Oh, Jesus. Mag-aalay kami ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming kalalagayan, ano man ang aming kondisyon, ano man ang aming sitwasyon, mananatili kang Diyos, mananatili kang tapat, mapagmahal na Ama sa amin, Panginoon. Patuloy ka po naming luluwalhatiin. Sa iyo ang aming pagsamba. Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay. Yes, sa lahat ng panahon. Hallelujah, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat with all your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Blessed be the name of the Lord.
Gusto sabihin sa iyo ng Panginoon sa oras na to, na ang lahat na nangyayari sa iyo ay batid niya. Nakita niya ang lahat, alam niya ang lahat. Kung nasaan ka man ngayon, ano man ang kondisyon mo ngayon, lahat ng yan ay nakikita ng Diyos. Yung piliin mo na pumunta rito, na kahit ang bigat-bigat sa kalooban mo, na kahit ang lungkot-lungkot mo, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na nais na magpakilala sa'yo. Na hindi lang siya yung Diyos na kayang pagpalain ka, kundi siya rin yung Diyos na kaya kang samahan kahit may pinagdadaanan ka. Ang yakap ng Panginoon sa mga oras at sa kanyang presensya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan at pag-asa, hindi lang para bumangon, kundi para magtiwala at magpatuloy sa Kanya. Kalakasan mula sa Diyos. Hayaan mo sa mga oras na ito, sa presensya niya, masumpungan mo ang kalakasan, kagalakan, pag-asa, na patuloy na magpupuri sa Kanya. Hindi lang sa iyong mga salita, kundi maging sa iyong mga gawa. Nagpapahayag na ang Diyos na sinasamba mo ay buhay. 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 Buhay siya kasi nandito ka. Buhay siya kasi nagpupuri ka sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang mga kapatid po namin na naapektuhan ng bagyo, dakilang Diyos, patuloy mo silang katagpuin sa mga oras mong ito. Iparanas mo sa kanila, Lord God, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na magbabangon sa kanila, magbibigay kalakasan sa kanila upang magpatuloy, Panginoon, na magpuri, maglingkod at sumamba sa iyo. Panginoon, mabuti kang Diyos. Mabuti kang Diyos. Mabuti kang Diyos. Nandito kami hindi dahil sa aming kabutihan. Nandito kami dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong pagmamahal. May buhay kami, may hininga kami, may kalakasan kami. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, nilubog man ang mga gamit at mga bagay-bagay, pero dakilang Diyos, pinalutang mo naman ang aming pananampalataya, ang aming papuri, ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo po pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. Luwalhatiin at parangalang ka, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Come on, give the Lord best clap offerings. Come on. Hallelujah.